Bukod sa search and rescue operations, isa rin sa tinututukan ngayon ng mga otoridad kung nagka-oil spill sa pinaglubungan ng barko. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? June, maagang naglayag ang Philippine Navy patrol boat, lula ng mga Naval Special Operations Group na membro para tumulong sa paghahanap sa anim pang nawawalang sakay ng MVR Lady Mount Carmel. Ilang oras ding nag-ikot ang Navy boat habang naghahanap. Patad namin ng likas ng yaman na karagatan na maaring maapektuhan daw ng langis mula sa lumubog na barko. Sa mismong site kung saan pinaniniwala ang lumubog ang barko, sinubukang sisirin ng Navy SEAL divers ang karagatan. Nagbaba sila ng anchor line at gayunpaman ay hanggang 40 feet lamang sila na natili. Ayon sa datos kasi mula sa nautical chart, higit sa 1,314 feet ang lalim ng ocean floor na hindi na kayang abutin ng Navy divers. June, kung 10 feet ang karaniwang one-story building o kung 10 feet ang karaniwang one-story building, kayang ilubog sa lugar na ito ang isang 100-story building sa pagtataya na rin ng mga eksperto. Matapos mag-dive, ginamit naman ang rubber boat para ikutin ang palibot na lugar. Kasama rin sa paghahanap ngayong araw ang Coast Guard at mga barko ng BFAR. Bukod sa mga survivors, tinitingnan din nila kung may oil spill na mula sa lumubog na barko. Kaninang alas 11:30 at hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa rin nahahanap na bagong survivors itong mga otoridad na naghahanap nga sa karagatan ng Masbate. Sadyang mapanganib daw ang lugar dahil dito nagtatagbo ang ilang malalakas na current. Ayon sa BFAR, 3 barko na raw ang dating lumubog dito. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Masbate. Balik sa iyo, June. Chino, may impormasyon na ba kayo at yung Philippine Coast Guard kung bakit tila napakabilis ng paglubog nitong Ro-Ro vessel na ito at base sa mga balita, nangyari yata to in less than 1 minute, Chino? Tama ba? Yes, ito'y batay sa mga interviews na nakuha nila dito mula sa mga survivors, maging dun sa kapitan ng barko. Maraming haka-haka ngayon, June, at marami ring mga raw information nagmumula nga dito sa ating mga survivors at maging doon sa crew ng lumubog na barko. May mga nagsasabi o may nababalitaan tayong nagsasabi na yung lashing daw, yung pagkakatali sa mga post ang isa daw sa mga pinaniniwalaang dahilan. Magilid at lumubog na o napakabilis ng paglubog ng barko. Meron rin naman tayong narinig na pahayag na yung bilge pump daw o yung mismong bomba sa loob ng barko na naglalabas ng tubig na nagmumula dito sa butas ng engine room kung saan dumadaan yung propeller ay nag-fail. So habang tumatakbo daw yung barko ay patuloy na pumapasok yung tubig na karaniwang namang inilalabas ng bilge pump na ito para maibalik sa karagatan. Pero pag sirado yung bilge pump ay hindi na namamalaya na unti-unting dumadami yung tubig sa loob ng barko. At ito na nga daw yung maaring pinagmulan ng biglang pagtagilid at paglubog ng barko. Pero sa ngayon, wala pang official na pahayag yung Philippine Coast Guard tungkol dito sa kanilang official findings at patuloy pa rin na isinasagawa ang investigasyon, bagamat sinasama na rin ito sa mga angulo kanilang tinitingnan sa ngayon. June. Chino, kung nabanggit mo kanina na sadyang napakalalim ng lugar kung saan lumubog yung Ro-Ro vessel, mga 100-something feet or meters yata yun, ano na yung mga natitirang options ngayon para sa mga search and rescue operations kung hindi kayang i-dive yung lugar na yun? Well, sa ngayon, John, search and rescue operations pa rin ayon dito sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang isinasagawang operasyon dito sa karagatan. Pero usually daw, after 3 days ay ginagawa na itong search and recovery operation. Bagamat hindi pa rin sila aalis sa lugar at patuloy na hanapin yung kung may mga lulutang na labi. Nitong sa ngayon, ang alam natin ay 6 na pasahero o sakay nitong barko na hinahanap sa ngayon. Yung kausap natin kaninang mga tauhan ng Philippine Navy ay sinabi sa sadyang napakalalim nito, 1,314 feet, ay mahirap na daw ito i-salvage na wala nung specialized equipment para iahon talaga yung barko sa karagatan na, yun na nga, sa ocean floor na napakalalim. At gayon pa man, sa kanilang experience daw, kapag tinangka pa itong i-salvage o iahon mula sa ilalim ng dagat, ay magiging masyadong mahal na at parang hindi na magiging worth it kung cost-wise ang cost effectiveness ang pag-uusapan dahil sa sobrang laki, baka katumbas na rin ito yung babayaran doon sa salvage operation sa halaga ng lumubog na barko. June. Pero syempre, nananalangin pa rin tayo na sana may makuha pa rin buhay. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.